Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon tungkol sa pahayag ni Senator Kiko Pangilinan doon sa napabalita na peke yung perma ng abogada sa affidavit ni Sergeant Gutesa. Nung malaman ito ni Senator Marcoleta, bumuelta siya, rumesback siya. So ito, Marcoleta versus Pangilinan tungkol sa alleged fake na perma. Pakinggan natin. May away, kung mapapatunayan nating peke ang notaryo, mawawalan nito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Oo, sinabi niya. Ano senador? Abogado po ito. Senador na abogado. Abogado. Sige po. Oo. So, paano po yun, sir? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Ano, Siya pa na meke. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notaryo register na nakatago Pati yung doon. mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? O, di peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Umarap siya sa committee. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Oo, pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na kay notaryo wala. Sa hindi. Doon na napunta eh. So, Kaya yung curative effect nung pag nandun na yun, kaya huwag mo sasabihin na nawalan ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Ito merong committee. ayun. Di ba? So, kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanyang kapit, sa kanyang pinanotaryo, wala rin diferensya yun, sir. Ano na, natapos siya. Walang notaryo, sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo nyo after doon siya umarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat na nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Yan. Problema kung panotaryo. Ayun pala ang ibig sabihin nun. Well, doon Alam mo, hahanapan na lang ng ano. Diyan mo makikita. Hahanapan ng Butas. Yeah. Yan po kayo magpakatalino. Yan. At ang gagawin kasi dyan, ang lahat, sasabihin nila, tingnan mo si Senator Marcoleta. Siguro siyang may kagagawan yan eh. Wala nga po, yun nga po. Lumabas na yun. Wala po akong kinalaman. Kasi ang binilin ko sa kanila, kung talagang buwang loob mo at talagang ikaw ay naniniwala na dapat mong ihayag yan, bukas kailangan 8:30, nandun ka na sa Senado. Kasi 9 o'clock ang umpisa, 8:30 kasi dami pang pagpasok mo, dami mong pipirma, dami mo, no? Para makapasok ka, magpakaaga ka ng konti. Ako naman, nagigipagsapalaran, kung darating, di darating. Kung hindi darating, hindi dumating. Assuming lang po na totoo yung Ang sabi ng isang senador, Okay. Senador, abogado, sinabing mawalan ng saysay yung testimonya ni Gutesa kung peke yung ano ba yan? May nabasa akong post ni Attorney Wilfredo Garrido, isa sa mga paborito kong social media influencer. Kuwan ito, hindi siya pro Marcos, hindi siya pro Duterte. Kung minsan binabanatan niya ang mga Duterte, binabanatan din niya ang Marcos. Ang nakita ko lang dito kay Attorney Wilfredo Garrido, kung ano ang tama, doon siya. Kung anong maganda para sa taong bayan, doon siya. Kaya yung post niya kahapon, sinabi niya yan na hindi mawawalan ng saysay ang testimonya ni Gutesa granting na peke yung perma. May isinite siya na Supreme Court jurisprudence. Tuloy pa rin. Mayroon. At saka, sabi din niya, nanumpa na siya sa Senado
that will augment yung kakulangan sa ano. Yun. Ano pa? Yung paano nakuha ni Master Sergeant Gutesa yung license number, kasi sa sworn affidavit mailagay doon ang license number ng abogado, yung notary public, yung doc number, series number, ang daming mga number na ilalagay. Paano niya nakuha? Paano niya nakuha yung dry seal? So ito, hinahanapan ng butas. Kailang, kahit anong butas pa ang gagawin nila, nakatatak na sa puso't isipan ng maraming Pilipinong nakinig sa kanyang testimonya. Believe, maraming bumibilib. Yan, si Attorney Wilfredo Garrido. Believe siya, naniniwala siya sa sinabi ni Master Sergeant Gutesa. Kahit si Congressman Toby Chanco, nagsalita na rin siya tungkol niyan. Naniniwala rin siya na buo ang loob ng sundalong ito, sabi niya. Na lahat ng tanong, nasagot niya. Ako nga, inobserbahan ko rin eh. Yung tanong ni Senator Lobender Erwin Tulfo, ano na yun? Inaano na yung kanyang kredibilidad. Gutesa, sabi mo, sa Coke ka lang nagtrabaho, din after that, saldi ko na. Bakit dito sa papilis na ipinadala ng Malacanang, iba naman, ang dami mo pang trabahong pinagdaanan. Bakit ang Malacanang nakikialam kaagad? Nataranta ba ang Malacanang sa pag-appear ni Gutesa doon sa hearing? Sila na nagpadala ng background ni Gutesa kay Senator Tulfo. Tinatanong na. Ayun pala, supalpal si Tulfo. Sabi niya, sabi ni Tulfo, nakalagay dito sa record mo, nag-VIP security ka sa, yung una, Bureau of Customs. Nag-VIP security ka sa Office of the Vice President, Binay, hindi tong Duterte, Jejomar Binay. Nag-VIP security ka sa Malacanang, sa Presidential Communications Office. Nag-VIP security ka sa Bureau of Correction. Ano ba talagang totoo? Your Honor, totoo lahat yan kasi active service pa ako yan noon. VIP security na ako. Pag-retire ko, napunta ako sa Coca-Cola. After Coca-Cola, napunta ako kay Saldico. So palpal si Senator Lobender ko. Anyway, you can never put a good man down. Yun lang masasabi ko. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang among saging lakatan nga among pagaputuson sa silupin para gyud nga maayo gyud ang iyang bunga sinaw. Pito ni siya ka sipi. So karon naman sa pagputos sa among saging lakatan, mag-harvest na pud mi. So muna ni ang among saging lakatan nga among pag-harveston karong adlaw. So salamat gid kaayo sa Ginoo nga naanay panalangin. So gikuan lang gyud. Salamat gid kaayo sa Ginoo nga nakarvest namin yan Saging lakatan. saging lakatan. O karon nalina na gyud mi. So muna ni ang bayad sa among saging lakatan. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug labaw sa nagasuporta sa saging. Mga awas na gid mi sa among kalisyon. Salamat kaayo. Sige sir, sipi adayon. Wala sa akin. Wala sa akin. Kawang ka. Bunso ko ayo ang iyang unod So among gitimbang.
So 15 ka kilos ang isa ka bulig. So nalinan mi og tag 40 ani ang kilo sa among saging lakatan. So mupod ni ang iyan ni unang tanom ni Manoy Iki nga lakatan nga namunga na pod oh. So iyang giputo. So, siyam ni iya ka sipi. So mupod ni ang saging ni Manoy Boy nga 7 ka sipi yapon ni. So giputos niya para gid nga sinaw ang bunga. Sunod-sunod na gid na ang pagpamunga sa among lakatan. Kay naa na pod ang puso sa saging ni Manoy Boy. So salamat kay sa Ginoo sa nagtan-aw sa video sa YouTube.